Isang magandang araw na naman sa atin lahat, mga kaibigan, lalo na sa mga anak ko dyan na dumadami pa. Maraming salamat sa inyo. So ngayon, ang video natin ngayon ay tungkol sa bookbinding tutorial. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-assemble ng kung paano gumawa. Ito, kung meron kayong mga gagawin na ganito, dahil pabakasyon na ngayon, sigurado ako marami kayong mga project, lalo na yung mga thesis nyo. Ganito lang gagawin nyo. Yung mga ginawa nyong thesis, bumili lang kayo ng pang-cover. Ito, kartulina. Ay, ano lang to, yung folder na binili ko. Ito ang pinalagay ko dito. Pwede rin yung kartulina, kaya lang medyo manipis-nipis. Basta yung mga folder maganda kasi medyo makakapili kayo ng makapal-kapal. Meron kaming ginagamit na mga pang-cover pero hindi folder. Talagang pang-cover na yun talaga yung sadyang ginagamit sa mga bookbinding sa mga kagaya namin. So ngayon, dahil tuturo ko lang sa inyo kung paano paggawa, kayo na bahala kung ano yung gusto nyong pang-cover na gagawin. Pwede kayo mag-print ng name nyo dito kung ano yung mga title na ilalagay. Ita-type nyo lang sa computer, tapos yun ang ilalagay nyo dito. So ito ito kasi na-stapleran ko na. Hindi ko pala pinakita sa inyo. Mayroon kasi akong stapler na malaki, kaya ganito ang natin. Ayun, stapler na ganyan. Bilis lang. Tapos siyempre pag mayroong magas-panggas yung mga dulo-dulo ng pupukpukin natin konti lang. Kaya para hindi kayo masugat. Kasi nakakasugat pag nakapano yung dulo. So ayan, kailangan lang pantay para hindi nyo natabasan. Yun. Mamaya papakita ko rin sa inyo yung isang gawa sa tahi naman. Tapos yun, kakatingan natin para makita nyo na mas maganda pa rin yung may tabas. Pero kung mga bago naman yung bond paper nyo saka yung mga gamit, yung kartulina, pantay din naman yun eh. Pantayin nyo lang talaga ng snow yung bawat gilid. Maganda rin naman ang kalalabasan. So ito, pang gilid kasi dito para matakpan yung gilid dito saka yung pinag-stapleran. Ito yun, ilalagay natin dyan. Gagamitin nyo lang glue, paper glue, kaya wood glue. Yan. Kahit maliit lang, ito kasi malaki kasi dito yung ginagamit namin. So, nilagay ko na dito, ang gagawin na lang. Ito lang, sapinan ko lang. Kasi, papahiran natin. Kung may mga luma kayong toothbrush, pwede naman, no? Itong ginagamit natin. Yun. Tapos, siyempre dahan-dahan yung ilalagay dito. Napakadali lang. Stapler, kung may stapler kayong malaki, maganda. Kung manipis naman, kahit yung ordinary stapler, pwede na eh. Saka pag nailagay nyo na yung ganyan, yung panggilid, yan, panyo. Kung may panyo kayo. Pero wag na yung panyo kung mayroon na mga ibang tela na kahit basahan. Basta malinis para di nadudumihan. Ilalagay nyo dito. Di kukus-kus na dito. Yan. Kukus-kusin nyo lang ng ganyan. Pagkatapos makuskus nyan, ayan, tapos na agad. Pantay na. Pwede na.
So, ganyan lang kadali mga kaibigan. No? Meron na kayong project. Tsaka yung mga papers nyo mga medyo importante, kailangan yung ganito rin. So, marunong na kayo dahil napakadali lang naman din gawin. Stapler na pwede na. Okay, next naman tayo sa ano naman, yung tatahiin. Kasi kung wala kayong stapler na malaki, halimbawa makapal yung ibabahin nyo, tahi naman. Papakita namin sa inyo kung anong ginagawa. Okay, bye. Okay, maggagawa tayo ngayon ng tahing bukbayin naman. Ito, sample natin uli para makita nyo kung paano tinatahi. Mga reject ko lang itong mga ano, pero para makita nyo. Okay, kailangan pantay din ang pagbaraya na. Sigurado naman kung baraya na lang, kahit wala kayo, makakahiram kayo ng ganito. Ayun. Gagawin natin, bubutasan. Ayan. Ayan. Mga 5 butas ginawa ko para medyo matibay. Tatahiin na natin. Itong pangtahi natin na to. Ito yung ginagamit sa ano, mga sapatero. Pwede sa sapatos to. Yan. Tahiin natin dun sa binutasan. Tusok-tusok lang. Ganyan. Uy, naglag pa. Balik-balik lang. Ayan. Yan. Ito ang proseso kong paggawa. Pero may mga ibang diskarte din yung kagatahi ko kasi kanya-kanyang style sila. Ako kasi ganito ang pagtahi ko. Higpit ng konti. Tapos syempre, pantay-pantay konti at kailangan ito pukpukin. Tapos higpitan mo na ngayon. Kapit dito. Basta bahala na kayo dumiskarte kung paano nyo tatahin, paano nyo higpitan. Basta ganito yung pag ano. Kasi yung pagtahi ng sapatos matibay, kaya kahit higpitan mo ng gusto. So, tapos pokpok ulit. Diba? Dali. Ayan, tapos na yung pagtahi pero lalagyan pa natin dito sa gilid. Saka papakita ko sa inyo yung pagtabas ng gilid-gilid naman para mas maganda. Gamit yung malaking cutter. Dahil pantay naman dito, hindi ko na muna tatabasan. Pero kung hindi kasi pantay, kailangan tabasan nyo doon sa cutter natin na pang makakapal. Gagawin natin ay ito, duct tape na may kulay para iba naman. Duct tape.
Ganon uli ang proseso. Punas-punas dito para mapantay. Kaya lang, hindi ata pantay yung gawa ko ah. Ay, nakasipon ako. So, yan. Tapos na. Wow! Susunod natin yung pagtabas naman dito sa sa cutter natin na malaki. Ito yung cutter natin na malaki. Yan. Kita ba? Yan. Ito kasi kailangan mapantay. Pantay dito sa mga gilid. Kaya tatabasan natin yun. Dito muna sa mga dulo-dulo. Kung kailangan nyo lang naman na pantayin, kasi siyempre kung wala naman yung gamit na ganito, ay hirap. Kasi ito malakihan ka. Ayun. Dito ako. Bibirahin natin ng ganyan. Okay. Yan. Tabas. Diba? Pantay. Tapos sa kabila ulit. Adya. Ulit. Tabas. Ingat lang kayo pag ganyan nagtatabas kasi baka maputulan ng kamay. Balik tayo dyan. Ayan, tabas na dito sa dulo-dulo. Ito na lang last. Yan ang pangit ng pagkaan. Pero pag natabas, ganda na. Tapos yan, libro na oh. Pantay na magkabilang gilid. Okay, tapos na yung bookbind natin dalawa. Yan. Tingnan nyo naman oh. Sigurado naman may natutunan kayo sa mga ginawa ko, di ba? Siyempre kailangan nyo kasi yung mga estudyante dyan, kailangan nyong magkaroon. Kung halimbawa may project kayo, kailangan nyo yung mga ganito. Dapat marunong kayong gumawa para hindi na kayo papagawa sa mga katulad namin na makakatipid pa kayo. So, ito na. Dahil may listahan akong dala ko kanina. Shoutout muna tayo kay Acid Gosling. Shoutout sa'yo. Merlina Lapasa, XD Pogi daw siya. Allen Pulumbarit, JC Duran, saka si Arthur ata to, di ko maintindihan kasi yung sulat kasi para in chick. Arthur UM7. O alam mo na ha, yung nagpasalamat ka nga doon din sa comment mo, di ba? Hindi ko na sasabihin kasi baka alam mo na. Okay. Maraming salamat sa inyo sa panonood. Sana nagustuhan nyo yung mga ginawa natin. Minsan-minsan singitan natin na yung kailangan may matutunan din kayo kahit paano. Yung mga malapit dito
sa lugar namin na gustong magpagawa ng mga ginagawa namin dito sa Toribio Camping Station. Punta lang kayo dito. Bibigyan natin ng discount. Diba? Lalo sa mga anak ko dyan. Maraming salamat. Okay, hanggang dito na lang. Let's go!